Sa mga taong nag-click ng video na ito, tulungan mo ako para mayangat ang channel na ito, para sa mga totoong kwento ng mga katulong sa iba't ibang bansa, at kabilang narito ang ating mga kapwa Filipino. Kahit isang subscribe lang at like galing sa inyong mga puso, maraming salamat po. Sa unang pagkakamali, pinarusahan siya hindi ng salita, kundi ng kumukulong mantika. Sa loob ng banyagang bahay, isa siyang alipin. Sa mata ng mundo, isa siyang bayani. Pero sino siya sa sarili niyang mata, kapag araw-araw ay nauupos siya sa sakit? Ito ang kwento ni Diana, isang katulong na ang pagkatao'y sinunog hindi lang ng mantika kundi ng kawalang katarungan. Mantika sa balat, luha sa puso, ang lihim ng kasambahay na si Diana. Sa ilalim ng madilim na langit, naghihintay si Diana sa gilid ng kalsada. Bitbit ang lumang maleta, sa loob nito ay hindi lamang mga damit kundi ang mga pangarap ng kanyang pamilya. Isang jeep ang sumalubong sa kanya, papunta sa Maynila, kung saan siya sasakay ng eroplano patungong gitnang silangan. Hindi niya naisip noon na magiging kasambahay siya. Guro siya sa probinsya, ngunit nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng pampublikong paaralan. May 3 siyang anak at isang asawang may karamdaman. Kinailangan niyang kumapit sa patalim. Habang tinatanaw ang palubog na araw, kinapa niya ang maliit na notebook sa kanyang bag, doon nakasulat ang pangakong hindi niya bibitawan. Para sa kinabukasan ni Joanna, Enzo at Layan. Kakayanin ko. Ang init ng disyerto ay agad niyang naramdaman sa paglapag pa lang ng eroplano. Sa arrival area, sinalubong siya ng isang babaeng mukhang istrikto, si Madam Farida, ang kanyang magiging amo. Tahimik lang si Diana, binati niya ito ng magalang, ngunit hindi man lang siya tinapunan ng ngiti. Sa unang gabi pa lamang, pinuwersa siyang linisin ang buong bahay. Wala pang tulog, gutom, at pagod mula sa bayahe, nagsimula na agad ang kanyang trabaho. Walang day off, walang cellphone. Walang karapatang magpahinga. Isang araw, habang nagluluto ng tanghalian, hindi sinasadyang natapon ni Diana ang kaunting mantika sa sahig. Galit na galit ang amo niyang si Madam Farida. Humawak ito ng kawali, nilapitan siya, at isinalang muli ang mantika sa kalan. Pagkatapos ng ilang minuto, "Ikaw, walang silbi. Tignan mo kung gaano kasakit ang pagkakamali mo." At sa isang iglap, isinaboy sa braso ni Diana ang kumukulong mantika. Sumigaw si Diana. Napaupo siya sa sahig habang umiiyak, nanginginig sa sakit, pero walang ibang tao sa bahay. Walang makakatulong sa kanya. Ang balat niya ay parang nasusunog, ngunit ang mas masakit, ang dignidad niyang pinulbos. Sa loob ng banyo, kung saan siya pinagkulong matapos ang insidente, doon siya umiiyak ng palihim. Ang banyo na iyon ang naging tahanan niya ng ilang araw. Doon siya kumakain, natutulog, umiihi at umiiyak. Wala siyang salamin, pero ramdam niyang ang dati niyang sigla ay unti-unting nawawala. Sa pader, nag-ukit siya gamit ang daliri. Hindi ako hayop. Tao ako. Ina ako. Sa tuwing may pagkakataon, nagsusulat si Diana ng liham gamit ang piraso ng karton at lapis na palihim niyang kinuha. Ipinapasok niya ito sa isang maliit na plastik at itinatago sa ilalim ng lumang kahon sa banyo. Anak, kung mababasa mo ito balang araw, patawarin mo si Mama. Hindi ko kayo iniwan, nilabanan ko ang mundo para sa inyo. Sa bawat pagbuhos ng tubig sa banyo, kasabay nito ang pag-agos ng luha ni Diana. Hindi siya makasigaw. Takot. Kahit pa araw-araw ay may sugat siyang nililinis, hindi niya maaaring ipakita ang galit. Takot siyang palayasin. Takot siyang mawalan ng trabaho. At higit sa lahat, takot siyang hindi makauwi ng buhay. Sa loob ng banyo, isiniksik niya sa sarili ang isang panalangin. Panginoon, kahit isang saglit lang ng ginhawa. Kahit sa panaginip lang. At sa gabing iyon, sa gitna ng init ng sugatang balat at lamig ng kawalan, nakatulog si Diana habang yakap ang sarili, para bang siya mismo na lang ang kakampi niya sa mundo. Habang nasa banyo, naiisip niya ang 3 anak. Si Joanna na panganay, matalino at may pangarap na maging guro rin. Si Enzo na laging umiiyak kapag wala si Mama. Si Layan, ang bunso, na huling yakap niya bago siya lumipad.
Kinuha niya ang punit na larawan sa bulsa ng lumang pantalon niya, ang kaisa-isang larawan nilang mag-ina. Halos mapunit na ito sa kahahawak niya. Hinaplos niya ito gamit ang nanginginig na kamay habang sinasabi, "Anak, sorry. Mahal ko kayo. Kakayanin ni Mama kahit mamatay pa ako dito." Sa bawat hikbi niya, tila sumisigaw ang puso niya sa langit. Isang araw, habang pinapaso ng init ng araw ang banyo, napansin ni Diana na may dumaan sa labas, isang kapwa Pinay na kasambahay rin, si Lori, na naghuhugas ng kotse ng kapitbahay. Dahan-dahan siyang kumatok sa bintanang may siwang. Mahina pero may pag-asa. "Ate, tulungan mo ako eh." Nagulat si Lori, at sa tingin pa lang, alam niyang pinapahirapan si Diana. Hindi man agad nagsalita si Lori, nag-iwan ito ng maliit na bote ng tubig sa ilalim ng pader, at isang sulat sa tissue. "Maghintay ka. Kakausap ako ng embahada." Ilang araw ang lumipas. Walang sagot. Walang pagbabago. Patuloy pa rin ang pagmamalupit ni Madam Farida. Pinagluluto siya habang nakatayo sa isang paa. Pinaglalaban ng kamay ang mga kurtina, pinapahiran ng suka ang mga sugat niya bilang gamot. Bawat oras ay tila isang dekada. Wala nang hangin ng pag-asa. Ang palad niya ay parang papel na sunog. Ngunit buhay pa rin siya. Humihinga. At iyon ang pinanghahawakan niya. Isang gabi, habang tulog ang buong bahay, may kumatok sa labas. Isang sundalong Arabo kasama si Lori. Nagulat si Diana. Lumapit ang sundalo sa kanya at nagtanong sa Ingles, "Are you being hurt? Tell us." Hindi na siya nakapagsalita. Tumulo na lang ang luha niya. Ilang sandali pa, kinuha na siya sa bahay. Ang mga sugat niya ay agad dinala sa klinika ng embahada. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakatulog siya sa kama. Sa shelter ng embahada, maraming kwento ang narinig ni Diana, iba't ibang kasambahay, iba't ibang kwento ng abuso. Pero sa kanilang pag-uusap may isang daloy. Pilipina man sila, hindi sila babali. Dito nagsimula ang bagong lakas ni Diana. Dito siya natutong muli bumiti kahit may pilat pa sa braso. Dito niya nakita na ang bawat iyak ay may dahilan. At ang bawat kwento ay dapat ibahagi. Dumating ang isang sulat mula sa Pilipinas, ang una niyang sulat na natanggap sa loob ng 6 na buwan. Galing ito kay Joanna. "Mama, nakita ko ang larawan mo na sinend ni Ate Lori. Ang sakit makita ang mga sugat mo. Pero proud kami sa'yo. Dahil kahit sugatan ka, lumaban ka. Sana po umuwi ka na. Gusto po kita yakapin." Napahagulgol si Diana. Ang init sa dibdib niya ay parang apoy, hindi na mantika, kundi lakas. Pagmamahal. Matapos ang ilang buwan sa shelter, pinayagan siyang umuwi. Pero bago siya lumipad, lumapit siya sa isang grupo ng mga abogado ng Overseas Filipino Assistance. "Gusto ko pong ibahagi ang kwento ko. Kung may ibang Diana pa dyan na nananahimik, baka ako na ang lakas nila." Inilabas ang kanyang sulat, ang kanyang larawan, at ang kanyang kwento. Viral ito sa social media. Milyong Pilipino ang napaluha. Paglapag ni Diana sa sinalubong siya ng kanyang pamilya. Niyakap siya ni Joanna, si Enzo at si Lian. Walang salitang makakapalit sa yakap na yon. Sila'y nagyakapan ng matagal, tila binubura ang lahat ng sakit. "Mama, hindi mo na kailangan umalis ulit." Isang NE ang nagbigay sa kanya ng livelihood program. Nagsimula siyang magbenta ng kakanin. Mula sa mantika ng hirap, ginawa niyang mantika ng kabuhayan. Naging speaker siya sa iba't ibang seminar para sa kababaihan. Hindi niya kailanman ikinahiya ang mga pilat sa katawan. Sa halip sinabi niya, "Ito ang marka ng mga babaeng hindi umatras. Ito ang marka ng mga inang lumalaban, kahit mawala ng boses, kahit sunugin pa ng mundo. Ang dating iyakin, ngayon ay tagapagtanggol. Ang dating biktima, ngayon ay lakas." Pagkatapos ng lahat, inakala ni Diana na maghihilom na rin ang lahat. Ngunit sa bawat paggising niya sa madaling araw, naroon pa rin ang matinding takot. Isang araw, habang nagluluto siya ng puto para sa paninda,
napansin ni Joanna ang pilat sa batok ni Diana, hindi pa rin tuluyang nawala. Mama, bakit parang sariwa pa yan? Napayuko si Diana. Sa sobrang dami ng sugat, hindi na niya alam alin ang bagong pilat, alin ang luma. Pero higit pa sa balat, ang pilat sa kalooban ang mas hindi niya maibura. Kada bitbit niya ng kaldero, kada halo ng galapong, bumabalik sa isip niya ang mga sandaling pinainit siya sa mantika. Kaya sa tuwing may bumibili ng kanyang kakanin, nakangiti siyang nag-aabot, hindi dahil masaya siya, kundi dahil masaya siyang nakaligtas. Minsan, inanyayahan si Diana sa isang simbahan para magsalita. Hindi niya inakalang may libu-libong mga kababaihan ang makikinig sa kanya. Hawak niya ang mikropono, nanginginig ang kamay. Ako po si Diana. At 1 taon akong ginawang hayop sa ibang bansa. Pero ito ako ngayon, humihinga. Tahimik ang buong silid. Hanggang sa may isang matandang babae ang tumayo at lumapit. Anak, ikaw ang dahilan kung bakit muli akong naniwala na may pag-asa pa sa overseas na anak ko. Na baka buhay pa siya. Nag-iyakan ang mga tao. Doon niya napatunayan ang kwento niya ay hindi lang para sa kanya. Ang sakit niya ay boses na pala ng libo-libong hindi makapagsalita. Nagdesisyon si Diana na hindi lang basta mangaral. Lumapit siya sa isang non-profit na tumutulong sa abused overseas Filipino. Dito siya nagsimulang tumulong, tumanggap ng tawag, at mag-abot ng tulong sa mga kapwa kasambahay. Isang araw, tumawag ang isang bagong kasambahay, umiiyak. Ate Diana, may pilat na rin po ako. Baka hindi na ako makauwi. Huminga ng malalim si Diana. Pinikit ang mga mata. Para bang boses niya ang narinig niyang dating siya. Makakauwi ka. At hindi lang basta uwi, lalaban kang buo. Yung mantikang ipinampaso sa'yo, babalikan mo yan, gagamitin mo bilang langis ng iyong tabumpay. Muli, umiyak ang babae sa kabilang linya. Hindi na mag-isa. May kasama na siya. Gumawa si Diana ng vlog channel kung saan binabahagi niya ang kanyang kwento at mga tips para sa mga kasambahay sa iba't ibang bansa. Ilang buwan lang, viral agad ang mga videos niya. Nagpaabot ng mensahe ang mga viewers mula Canada, Saudi, Dubai, Italy. Salamat po, Diana. Hindi niyo alam kung gaano kayo naging ilaw sa amin. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng pinagtangkaang patayin sa mantika, ngayon ay inspirasyon na sa buong mundo. Ginamit niya ang kinita sa vlog upang makapagpatayo ng maliit na negosyo, isang kakanin house na may libreng training para sa mga overseas Filipino workers returnees. Tinawag niya itong Mantika Tiyaga Caf, bawat produkto may kwento. Bawat kakanin may alaala. Sa isang panayam sa telebisyon, tinanong siya ng host. Diana, kung sakaling makita mo ulit ang amumong nanakit sa iyo, ano ang sasabihin mo? Tumigil siya. Malalim ang kanyang paghinga. Pinikit ang mata. Sasabihin ko salamat. Dahil sa iyo, nahanap ko ang lakas ko. Hindi ko kailanman tatanggapin ang ginawa mo, pero pinapatawad kita. Hindi para sa iyo, kundi para makalaya ako. Tumayo ang audience at nagpalakpakan. Isa siyang buhay na patotoo na kahit gaano kadilim ang pinagdaanan mo, basta't may dahilan ka para bumangon, hindi ka kailanman matatalo. Isang gabi habang tahimik ang buong bahay, naramdaman ni Diana ang kakaibang tapang sa dibdib. Sa ilalim ng kanyang hinihigaan, kinuha niya ang lumang notebook kung saan niya isinusulat ang lahat ng kanyang nararanasan. Sa bawat letra, isinusumpa niya ang kanyang sakit. Ngunit higit sa lahat, pinapanday niya ang plano, ang makatakas. Naalala niya ang isang kapwa Pilipinang kasambahay sa kabilang village, si Ate Marlene, na minsan ay naabutan niyang naglalabas sa labas. Wala siyang cellphone, pero alam niyang si Ate Marlene ay minsan ding nabigyan ng SS card ng kapwa kasambahay. Ngunit paano makakalabas si Diana? Isang hapon, inutusan si Diana ni Madam Farida na itapon ang basura sa likod ng bakuran. Minsan lang siya pinapayagan lumabas. Bitbit ang garbage bag, napansin niya si Ate Marlene na naglalakad mula sa kanto. Ate, tulungan mo ako, pabulong niyang sinabi habang iniabot ang isang maliit na papel. Tumingin si Ate Marlene sa paligid.
Walang tao. Mabilis niyang tinanggap ito at tumango. Magtiwala ka. May paraan. Sa papel na yon, nakasulat ang pangalan ni Diana, ang address at ang katagang. Kung mawala ako, ipagbigay alam niyo sa embahada. Ngunit ang araw ding iyon ang naging mitsa ng mas malalang pahirap. Nasira ang blouse ng anak ni Madam Farida dahil sa sobrang mainit na plancha. Sa halip na paalalahanan lang siya, binalikan siya ni Madam Farida ng may balde ng mantika. Dahil hindi ka marunong, ito ang parusa mo. Ngunit sa pagkakataong ito, tinakpan ni Diana ang sarili gamit ang kumot. Nasaktan pa rin siya, pero hindi gaya ng dati, handa na siya. Sa kanyang puso, alam niyang lalaban na siya. Kinabukasan, isang matinding sigawan ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Pulis! Mga taga-embahada. Tumambad ang mga lalaking Arabo sa gate, kasunod ang 2 Pilipina, isa roon si Ate Marlene. Diana! Diana, sigaw ng isa sa kanila. Hindi makapaniwala si Diana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalakad palabas. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 taon, may liwanag siyang nasilayan. Madam Farida, sa pagkagulat, sinubukang tumakas ngunit agad pinigilan ng mga otoridad. Habang nasa loob ng opisina ng embahada, nilinis at ginamot ang mga sugat ni Diana. Binigyan siya ng pagkain, bagong damit, at isang NSS card para makatawag. Tumawag siya sa kanyang pamilya. Pagkarinig ng boses ni Joanna, ang kanyang panganay, napaiyak siya. Anak, buhay pa si Mama. Walang salita ang sapat para ilarawan ang emosyon sa kanyang puso. Humiwalay man siya para magtaguyod, hindi niya inakalang babalik siya ng halos sirang-sira. Pero ngayon may pag-asa na. Makalipas ang ilang linggo, nakauwi na si Diana sa Pilipinas. Sa airport, sinalubong siya ng kanyang mga anak. Payat siya, may mga peklat sa braso at leg, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkakapanalo. Ang buong barangay nila ay nagtaka. Dati siyang tahimik at simple, pero ngayon, naging simbolo siya ng tapang ng isang ina. Nagbigay siya ng panayam sa radyo, kung saan kinuwento niya ang kanyang pinagdaanan. Hindi para maging sikat, kundi para matauhan ang mundo. Sa tulong ng legal aid ng OWA at embahada, sinampahan ng kaso si Madam Farida. Umabot ito sa internasyonal na media. Marami ang nabigla. Paano nagawa ito sa isang taong walang ibang hangad kundi ang magtrabaho? Habang hinaharap ang kaso, nagsimula si Diana ng advocacy. Sumali siya sa grupong tumutulong sa mga kasambahay. Nagbibigay siya ng libreng seminars, counseling, at suporta sa mga kababayang nagbabalak mangibang bansa. Bagamat may peklat si Diana, sa katawan at sa damdamin, unti-unti niya itong tinatanggap. Hindi ko na maibabalik ang panahong iyon, pero maari ko itong gawing sandata para sa kabutihan. Isang gabi, habang pinapanood niya ang mga anak na natutulog, tinanong siya ng bunsong si Layan. Ma, bakit po ang braso niyo may peklat? Ngumiti si Diana. Saglit na katahimikan. Tapos ay mahinahon niyang sagot. Anak, yan ang alaala ng pagmamahal ko sa inyo. Dahil sa kanyang kwento, inimbitahan si Diana sa iba't ibang panayam. Ginawa siyang ambasador ng isang organisasyong tumutulong sa abused overseas Filipino. Nagpatayo siya ng maliit na negosyo. Hindi naging madali pero may mga taong tumulong. Hindi lahat ng Pilipino sa abroad ay maswerte. Pero may mga gaya ni Diana na, bagamat pinahirapan, hindi bumigay. Sa huling pahina ng kanyang notebook, sinulat ni Diana. Sa bawat patak ng mantika sa aking balat, may patak ng luha sa puso ko. Ngunit ang bawat sugat ay naging pintuan para sa liwanag. Hindi naging madali ang buhay katulong sa ibang bansa. Pero para kay Diana, ang kanyang kwento ay hindi na kwento ng pagdurusa, kundi kwento ng pag-asa. Hindi mo kailangang maging bayani para mapatunayan ang tapang mo. Minsan, sapat na ang manindigan ka sa kabila ng sakit, tahimik mong tiisin ang hapdi, at umuwi ng buo kahit maraming bahagi ng puso mo ang iniwang wasak. Para sa lahat ng kasambahay sa ibang bansa, ito ang kwento mo. Kwento nating lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito.
Naway inyong magustuhan at kung gusto ninyo ang mga ganitong kwento, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba para sa patuloy nating pa-upload.